Ang pagdiriwang ng 50 years anniversary ng Eat Bulaga ay hindi lamang simpleng selebrasyon ng isang television program. Isa itong makasaysayang pangyayari dahil kakaunti lamang ang mga variety show sa buong mundo na nakaligtas at nanatiling bahagi ng buhay ng mga manonood sa loob ng 5 dekada. Ang pag-abot sa 50 taon ay sumasalamin sa kakayahan ng programa na makibagay sa nagbabagong panahon, malampasan ang iba't ibang pagsubok, at manatiling mahalaga sa kulturang Pilipino. Nagsimula ang lahat noong July 29, 1979. Sa panahong iyon, mahigpit ang kompetisyon sa telebisyon. Dominado ng malalaking network ang entertainment industry at hindi madaling magpakilala ng panibagong programa. Gayunpaman, may 3 personalidad na naniwalang may puwang para sa isang kakaibang noon time show. Sina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon na mas kilala bilang TVJ, ang naging pundasyon ng programang kalaunan ay magiging pinakamatagal na noon time show sa Pilipinas. Hindi enggrande ang unang araw ng programa. Sa katunayan, marami ang nagduda kung magtatagal ba ito. Maliit lamang ang studio kumpara sa mga kalabang programa. Limitado rin ang production budget. Ngunit may isang bagay na agad napansin ng mga manonood, ang natural na samahan ng 3 host. Hindi sila nagpapanggap. Hindi pilit ang kanilang mga biro. Ang kanilang usapan ay parang magkakaibigang nagkukwentuhan lamang sa harap ng kamera. Sa unang mga buwan ng programa, unti-unting lumawak ang audience. Ang konsepto ng Eat Bulaga ay naiba sa mga karaniwang variety show noong panahong iyon. Hindi lamang ito tungkol sa sayawan at kantahan. Binigyang halaga rin ito ang comedy, spontaneity, at interaksyon sa mga ordinaryong Pilipino. Habang lumilipas ang mga taon, nagsimulang mabuo ang identidad ng programa. Hindi lamang TVJ ang naging sentro nito. Unti-unti ring nadagdagan ang mga host na nagbigay ng sari-saring personalidad sa palabas. Ang bawat bagong miyembro ay may kani-kanyang kontribusyon sa paglago ng programa. Ang ilan ay naging mahusay sa pagpapatawa, ang iba naman ay naging kilala sa hosting, pagsayaw, o pag-awit. Pagsapit ng dekada 80, naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino ang panonood ng Eat Bulaga. Sa oras ng tanghalian, maraming pamilya ang sabay-sabay na nanonood habang kumakain. Sa mga opisina, tindahan, at terminal ng bus, karaniwan nang nakabukas ang telebisyon upang masubaybayan ang programa. Unti-unti, naging bahagi ito ng kulturang Pilipino. Isa sa mga pinakamalaking dahilan ng paglakas ng programa ay ang kakayahan nitong makisabay sa panlasa ng publiko. Kapag may segment na hindi nagustuhan ng mga manonood, mabilis itong pinapalitan. Kapag may bagong konseptong tinatangkilik ng publiko, agad itong pinalalawak. Hindi natakot ang production team na sumubok ng mga bagong ideya. Habang lumalawak ang kasikatan ng Eat Bulaga, dumarami rin ang mga artistang gustong maging bahagi nito. Para sa maraming baguhang artista, ang paglabas sa programa ay malaking oportunidad upang makilala ng sambayanang Pilipino. Marami sa mga naging regular host ang kalaunan ay naging matagumpay sa pelikula, telebisyon at musika. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay ng programa. Sa loob ng maraming taon, kinailangan nitong harapin ang matitinding kompetisyon mula sa iba't ibang noon time show. May mga panahong bumaba ang ratings. May mga segment na hindi naging matagumpay. May mga host ding umalis at may mga bagong dumating. Gayunpaman, nanatili ang pangunahing prinsipyo ng programa, ang magbigay ng aliw at saya sa mga Pilipino. Isa sa mga pinakamahalagang katangian ng Eat Bulaga ay ang kakayahan nitong lumikha ng mga segment na tumatatak sa publiko. Hindi lamang ito basta palaro. Marami sa mga segment nito ang naging bahagi ng pop culture. May mga linya, kanta, at konsepto na hanggang ngayon ay naaalala pa rin ng maraming Pilipino. Habang lumilipas ang dekada 90, lalo pang lumakas ang impluwensya ng programa. Sa panahong ito, naging mas moderno ang produksyon. Mas gumanda ang mga set. Mas lumawak ang audience. Dumami rin ang advertisers na gustong maging bahagi ng programa dahil sa napakalawak nitong naaabot na manonood. Ngunit higit sa entertainment ang naging ambag ng Eat Bulaga. Unti-unti nitong ipinakita na maaari ring gamitin ang noon-time television bilang paraan upang makatulong sa mga nangangailangan. Sa paglipas ng mga taon, maraming ordinaryong Pilipino ang nabigyan ng pagkakataong mabago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng iba't ibang segment ng programa.
Maraming pamilya ang unang pagkakataong nakatanggap ng malaking halaga ng pera dahil sa Eat Bulaga. May mga estudyanteng nabigyan ng scholarship. May mga pasyenteng natulungan sa gastusing medikal. May mga negosyong nagsimula dahil sa tulong ng programa. Dahil dito, hindi lamang ito itinuring na palabas, kundi isa ring institusyong nagbibigay ng pag-asa. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit tumagal ang programa ay ang kakayahan nitong sumabay sa teknolohiya. Noong nagsisimula pa lamang ang internet, ang unahing telebisyon lamang ang paraan ng panonood. Ngunit nang sumikat ang social media at digital platforms, nagsimula ring gamitin ng programa ang mga ito upang maabot ang mas batang audience. Habang nagbabago ang henerasyon, nagbabago rin ang estilo ng programa. Ang mga batang nanood noong dekada 80 ay naging mga magulang na. Ang kanilang mga anak naman ang nagsimulang manood ng Eat Bulaga. Dahil dito, 3 henerasyon na ng mga Pilipino ang lumaki kasama ang programa. Hindi lahat ng pagbabago ay naging madali. Sa bawat bagong host na ipinapakilala, may mga manonood na agad naghahambing sa mga nauna. May mga segment na agad tinatanggap ng publiko at mayroon ding hindi nagtatagal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling buhay ang programa dahil sa kakayahan nitong makinig sa reaksyon ng audience. Isa sa mga pinakamahalagang aral na natutunan ng Eat Bulaga ay ang kahalagahan ng pagbabago nang hindi nawawala ang orihinal nitong pagkakakilanlan. Maaari nitong baguhin ang format, magdagdag ng bagong host, at gumawa ng mga bagong segment, ngunit nananatili pa rin ang pangunahing layunin nito, ang magbigay ng saya habang nagbibigay rin ng inspirasyon. Pagsapit ng mga sumunod na dekada, naging mas malaki ang responsibilidad ng programa. Hindi na lamang ito sinusukat sa ratings. Inaasahan na rin itong maging responsable sa nilalaman nito. Dahil dito, mas naging maingat ang production sa pagpili ng mga segment at mensaheng ipinapakita sa publiko. Sa bawat anibersaryo ng Eat Bulaga, mas lumalalim ang kahulugan nito. Ngunit ang pag-abot sa 50 taon ay may kakaibang bigat. Hindi lamang ito pagdiriwang ng haba ng panahon. Ito ay paggunita sa milyon-milyong alaalang nabuo sa harap ng telebisyon, mga tawanan ng pamilya habang nanonood tuwing tanghali, mga pangarap na natupad ng mga contestant, at mga artistang nagsimula ng kanilang karera sa programang ito. Marami ang nagsabing hindi nila akalaing aabot ng ganito katagal ang programang minsang nagsimula lamang bilang isang simpleng noon-time variety show. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay nananatili. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit nanatili ang Eat Bulaga sa loob ng 5 dekada? Ang sagot ay hindi lamang dahil sa ratings, hindi lamang dahil sa mga sponsor, hindi lamang dahil sa kasikatan ng mga host, nanatili ito dahil naging bahagi ito ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Habang ang ibang programa ay naging simpleng alaala na lamang, ang Eat Bulaga ay naging tradisyon sa maraming tahanan. Ito ang programang sabay na pinanood ng lolo at lola, pagkatapos ay pinanood ng kanilang mga anak. At ngayon, pinapanood na rin ng kanilang mga apo. Iyan ang tunay na kahulugan ng 50 taon. Hindi lamang ito sukatan ng haba ng panahon. Sukatan din ito ng impluwensya, tiwala at pagmamahal ng publiko. Ngunit sa likod ng lahat ng selebrasyon, may isa pang mas malalim na dahilan kung bakit itinuturing na napakahalaga ng 50 years anniversary ng Eat Bulaga, isang dahilan na higit pa sa telebisyon, higit pa sa ratings, at higit pa sa entertainment. Ang pinakamatinding dahilan kung bakit napakahalaga ng ika-50 anibersaryo ng Eat Bulaga ay hindi makikita sa dami ng tropeo, taas ng ratings, o laki ng kinita ng programa. Ang tunay na kahalagahan nito ay nasa epekto na iniwan nito sa lipunan at sa kulturang Pilipino sa loob ng 5 dekada.